Minabuti rin ng resibo na kumpirmahin sa Makati City Hall ang mga detalye sa tax declaration na hawak ni Alex. Kinumpirma nila na kay Marites Bitenga nakapangalan ang nasabing apartment complex. Kaya naman September 6, 2024, inilapit na ng resibo ang reklamo ni Alex sa National Bureau of Investigation, Organized Transnational Crime Department o NBI, OTCD. Nagsulputan na rin ang 8 pang complainants na nabiktima rin di umano ni Marites Biteng. Naku, Marites! Chismis pa kaya itong mga paratang tungkol sa'yo? Nung hawak nyo na ho yung complaint, kaya hindi yung buong impormasyon tungkol sa kaso, paano nyo ho ito binalidate at ano ho ang nadiskubre ninyo upon validation? Nalaman nga natin dito sa validation na talagang ito talaga yung modus niya. Kunwari lang na legal yung transaction nyo, pero paulit-ulit yung gagawin to sa iba-ibang tao. Pagkatapos nyo hong makumpirma sa validation kung ano man yung kalokohan dito, attorney, ano na po ang sunod na naging hakbang ng NBI? Nag-set na tayo ng entrapment. Kasi mayroon na naman siyang isang ino-operan, 700,000, 2 years. So, doon na natin sinet yung entrapment. October 3, 2024, kasama ang resibo, nagsagawa ng entrapment operation ng NBI OTCD para masingil na ang scammer umanong nagsasanla ng kanyang apartment unit sa iba't ibang tao. So, yung pangalong subject natin is si Marites Biteng. Bali, ang mechanics lang, meron 2 undercover na agent na sasama sa pusher natin. Kapag nakapagbayad na, doon na tayo magbibigay ng pre-arrange signal natin. Pagdating sa apartment complex, walang malay si Marites na minamanmanan na siya ng otoridad at ng resibo. May sumundo sa mga asset para ipakita ang unit na inaalok nilang isanla para tirhan. Sounds familiar? Mismong ang inirereklamong si Marites ang tumanggap ng marked money. Mark money po yan. Meron po lang yung body worn camera. Kudyat para tuluyan siya ng madakip. Maraming reklamo na sa inyo eh. Alam niyo naman yan, kahit sa barangay eh. Dami reklamo sa inyo. Kasi harassment pag ginagawa nila. Hindi naman kami magsasagawa ng entrapment operation kung anong basis. Maya-maya pa, hindi na nakapagpigil si Alex. Hindi naman tao yung Yung pera. lalaki po. Gaganyanin nyo lang. Di pa kayo namimili, pati matanda. 75 years old, binibiktaman nyo. Pawork na lang tayo. Yan ang buong bibig mo eh. Marami pang magreklamo. Malakas pa ang loob mo. Hindi, ikaw talaga nakaras ka sa akin. Hindi kita inaras. Dinaan ko sa proseso. So gusto mo proseso, di ba? Proseso tayo. Ano pangalan ko? Sige nga. O, sa dami ng biktima mo, di mo mabanggit, di ba? Matapos na mabasahan ng mga karapatan, dinala na si Marites kasama ang 2 pang di umano'y ahente at caretaker kuno na kasabwat ng suspect. Kinilala ang mga suspect na sina Marites Biteng, Renny Custodio at Franceline Povadora. Naharap sila sa kasong estafa. Yung mga kababayan natin na dapat wag agad silang maniwala doon sa mga matatamis na dila na nag-o-offer sa kanila na katulad nito, sanla-tira scheme. They can check with the barangay kung yun nga ang may-ari. They can check with the local government. Nang makausap ng resibo si Marites, itinanggi niya ang paratang na isa siyang scammer. Hindi po totoo yun. Actually, may mga nagdemanda sa akin regarding that. Hindi lang itong nangyari ito. Meron na nagdemanda. And then, now, meron talaga ako mga recently na naging sanglatira. Hindi lang kasi natuloy kasi yung pag napabalitaan nila sa barangay yung nangyayari nung last na mga previous kung mga nangyari, nawawalan sila ng gana. Kung mapapatunayan, attorney, na nagkasala, mabigat ba parusa rito? Siguro ang kulong nito mga 8 years kasi presyon mayor. Paalala ng mga otoridad, kung ang alok ay too good to be true, isip-isip muna at huwag magpaloko. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel